Sa bansang ito, ang traffic jam hindi dulot ng mga sasakyan kundi mga baka. May number na naman na naiwan, no? Sino na naman kaya? Sa isang probinsya pa nga nila, may nakilala kaming isang Pinoy na nakikipag-usap sa mga baka. Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting ha. Mantakap ka sa akin. At ang mga baka, tila nakikinig at sumasagutin. Ba? Welcome sa New Zealand, isang bansa na matatagpuan sa ilalim ng mundo. Sa bansang ito, mas marami pa ang tupa kaysa tao. Meron lang naman silang 25 milyon na tupa kumpara sa lagpas 5 bilyong tao. At sa ilang probinsya nila, mas marami naman daw ang baka kaysa tao. Sa parte ng mundong ito namin nakilala ang lalaking nasa video. Si Riri. Ang Filipinong ito na tila tao na kung ituring ang mga bakang inaalagaan niya. Sa video na ito ay warla pa sila. Sino na naman kaya ito? Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting ha. Mantakap ka sa akin. Dati nung baka ko, hindi ko ginagawa yung ganyan. Inaalagaan ko yung Kaya naman ang mga baka, sinasagot-sagot rin daw siya. Hindi ka nga marunong magsuklay. Hindi ka nga marunong mag-conditioner ng buhok mo. Pero ang mga eksena sa video, biru-biruan lang daw ng kanyang mga alagang baka. Tatlo kaming trabahante sa farm and then magkakahiwalay po kami ng mga ginagawa namin. So out of nowhere, na-realize ko na why not I talk to these cows and like treat them as a normal people around me and give them certain names. Lalo na po doon sa mga cows na merong certain behaviors na easily na makikilala mo sila. And then ayun, doon na po pumasok sila Francesca. Si Riri nakatira at nagtatrabaho bilang dairy farmer dito sa syudad ng Invercargill. Isa sa southernmost cities ng bansa na kilala sa dairy farms at libu-libong mga baka. Gumigising po ako ng 3:30 in the morning. And pagdating ko po sa farm, kailangan makuha na yung mga baka. Kung ako po yung naka-assign na mag-milking sa umaga, kailangan 4 AM nasa farm na din po ako, nasa milking shed. And for the entire of like 2.5 hours, gagatasan ko yung 521 namin ng mga baka. Hilig na raw ni Riri nakachika ang mga baka na para bang may kaopisina lang siya. I want a work environment na very funny lang, chill lang, yung parang normal lang. Parang nasa Pinas lang din po ako. Ayun, quick meeting. Tigilan mo ko. Ayaw ko nang binibilaan. Marami naman ang naaliw kaya nag-trending ang video nila ng kanyang alaga. After yung gatasan, lahat kayo magstay muna kayo sa barn. And then, kakain lang kayo saglit. Then after ng milking, i-release na kayo sa pada. I know, pero kailangan kayo i-release. Hindi nga pwede yung mga milkers na ilalagay nga sa pada. Tingnan nyo naman ang bakang ito, tila nakikinig at nakikipag-usap kay Riri. Ay wala kayo magagawa. Alam niyo ba na mas maraming baka kaysa tao sa New Zealand? Ang ratio may 2 baka sa bawat isang tao. Baka ayaw niyong maniwala. Itanong niyo sa kababayan nating OFW sa New Zealand. Ang Filipinong ito na tila tao na kung ituring ang mga bakang inaalagaan niya. Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting ha. Mantakap ka sa akin. Hindi ka nga marunong magsuklay. Hindi ka nga marunong mag-conditioner ng buhok mo. Cow ang tawag pagka ito'y animal at beef naman ang tawag pagka ito ay kinakain sa kusina. Ang mga cow ay mga grazer at mga kumakain lamang ng damo. Ang isa sa pinakamahal na beef sa buong mundo ay ang Kobe beef. Hindi ito pinapagalaw para ang muscle ay hindi tumigas. Pagkain natin, napakalambot at napakatender. Maraming dairy farm dito sa New Zealand ang free range o yung malaya lang na gumagala ang mga baka sa mga pastulan. Kaya sa rural roads, normal ang cow traffic jam. Ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan habang tinataboy ang daan-daang baka papunta sa kabilang pastulan o sa milking shed. Ang klima sa New Zealand ay malamig at saganang lugar sa malalawak na damuhan. Kaya naman perfect ito sa mga bakang kumakain ng fresh grass na nakakatulong sa magandang kalidad ng kanilang gatas.
Ang mga baka ginagatasan sa pamamagitan ng high-tech milking systems. Bukod kina Francesca at Tiffany, may iba pa raw pet peeve pet friends si Riri sa trabaho. Si Sunshine. Ito si Sunshine. Masyado siyang pag nakikita niya ako, nanuluwag siya. Tingnan mo. Sunshine, suntukan kaya tayo? Hindi ako sa'yo. Ha? Ha? Suwagin mo ako. Pag siya ko, sinuwag ko ha. Si Regina na pala sagot daw pero takot ba kagat? Hindi ka pwede pumunta doon, no? Pupunta sila ng Mount Everest. Kasi sabihin mo, tulong! Sabihin mo, pag sinabi mo, baka kawalan kita. Mali yung pronunciation mo. Mali. Regina, tigilan mo ako, ha? Kakagatin kita. At si Beatrice na never nahuli. Beatrice, siya, nahihiya ka pa. Siya mo, kasi, pakita ka sa camera, huwag ka nang mahiya. Pakita mo lang kilay mo. Yung buong harap. Yan. Ganda. Hindi lang basta hayop sa bukid ang mga baka. May maganda raw silang memorya at naalala nila ang ibang mga baka at taong madalas nilang nakikita. Comparably, yung baka para silang aso, no? So, nakakaalala sila ng muka, nakakaalala sila ng tunog, parang sa mga aso or sa pusa na nakikita natin, na pag kinakausap ng owner is nagre-respond sila through sound lang talaga. Actually, affectionate sila, no? So, kung komportable sila sa'yo, so feeling nilang ligtas sila at walang nakaka-stress sa kanila, is papakita nila yun. Cows are very gentle, kind, and smart. So, yeah, yun lang po yung one of the way na kung paano ko ibinabalik yung tulong nila sa akin is to look after them, to take care of them, and to be gentle with them. Kahit minsan ay tila love-hate ang relationship ni Riri sa kanyang mga alagang baka. Actually, breakfast na namin ngayon. Tapos, syempre, dahil baka ko, pagkain mo na ako ng damo. Trabaho lang daw at walang personalan. Ang dami mong alam, Kuya Kim.